Nestor, ilang buwan na ba itong ipinatutupad na dry run sa 100% cashless transaction sa NLEX at SCTEX? Ella, magandang tanghali. Sa ngayon nga ay nasa 5 buwan na nga itong pinatutupad ng NLEX Management at ng Toll Regulatory Board na 100% RFID cashless transaction kung saan nga ito ay ginagawa sa lahat ng mga toll plaza sa NLEX at SCTEX. Mula dito sa mga toll plaza nitong July, mula sa dating 70% nang hindi pa ito pinatutupad, ngayon ay nasa 80 hanggang 85% na ang bilang ng mga nagpapakabit ngayon ng RFID. Ibig sabihin, epektibo ang RFID transaction kaysa cashless transaction sa mga motorista para maiwasan talaga ang matagal na pagpila sa mga toll lanes ng mga motorista. Umaabot dati 70%, 30% ang rate ng RFID at ang cash and concern network. Subalit nang magsimula po tayong magpatupad ng tinatawag natin contactless drive, umabot na po between 80 to 85% or less ang ating pong ratio ngayon na gumagabit na ng RFID. Marami na po sa ating mga motorista ang nakita nila siguro mas maganda nga naman na tayo ay may RFID kaysa sa patuloy na nagbabayad cash. Pagkat sa cash po, inaabot ng 20 to 25 seconds ang transaction ninyo sa toll plaza. Samantalang kung naka-RFID po kayo, ay 4 to 6 seconds lamang makaka-enter or exit po kayo sa ating toll plaza. Aminado naman ang NLEX Management at TRB na hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng aberya sa mga RFID lanes. Karaniwang problema ay hindi mabasa ang sticker nito o di kaya naman ay sa mismong toll lane nagkakaproblema. Sagot ni Corpus, minimal lang naman ito kung may hindi talaga mabasa. Pero ang mahalaga, halos lahat naman ng mga nagpa-install o nagpakabit ng RFID ay nakapagbabiyahe naman ng walang aberya na matagal sa lane ng RFID. Samantala, isa sa problema na nakikita nila, kaya may nagtatagal sa pila sa mga toll lanes ay yung mga hindi nagpapaload o kaya naman ay mga walang RFID sticker na pumapasok sa RFID lanes. Payo ng NLEX Management sa mga wala pa ring RFID hanggang ngayon ay magandang magpakabit na sila ng ngayong long holiday at asahan nga dahil nga heavy traffic sa mga papunta sa norte at papaluwas ng Maynila. Ito nga yung nagiging lagay dito, particular dito sa Balintawak Toll Plaza. Kung mapapansin natin, doon sa 3 lanes na ito, ito yung kumbaga ay ginagawang RFID cashless. Ka-RFID na pwedeng mag-load dito at magpakabit ng RFID. Kaya lang, ito ay binibigay lang nila doon sa mga wala pa rin RFID stickers na pwede sila dito sa 3 lanes lang. Kaya dito, kung mapapansin natin, nagkakaproblema pa rin at build up pa rin yung mga pila ng mga sasakyan. At sa ngayon nga, ang payo ng NLEX Management, itong pre-towing ay tuloy-tuloy naman bukas ng alas 6 ng umaga hanggang 27 ng alas 6 din ng umaga. At itutuloy ito sa December 30, alas 6 ng umaga, January 2. Asahan na ang mabigat na trapiko na mararanasan hanggang January 2 dahil sa mga kababayan nating papunta ng Maynila at papunta naman ng norte. At yan mo, latest live mula dito sa Balintawak. Balik sa'yo. Ella? Nestor, nabanggit kanina na kapag ikaw ay merong RFID ay mapapabilis o mapapadali ang pagdaan mo. Kumusta naman yung toll cash barrier? Umaangat pa ba? Kasi minsan nagkakaproblema, hindi ka agad umaangat yun. Kailangan mo pang ibigay yung ID, yung card. Yan din. Isa din sa mga nagiging problema rin yung hindi nababasa talaga yung RFID nila. Kaya ibinibigay sticker, kaya ibinibigay yung card para iangat. Pero minimal lang naman daw yon. At pagka nagkakaroon ng ganung problema, ginagawa naman ng paraan ng NLEX Management kung saang toll plaza nagkakaroon ng problema para magtuloy-tuloy yung biyahe ng mga motorista. Alright, maraming salamat, Nestor Torres.